So katatap coat lang po natin ito, no. So mapapansin nyo po, hindi po siya balat suha. So ang video na ito mga amo, para po ito sa mga gustong matutong magpintura sa pagta-top coat na hindi po magbabalat suha. So bago yan mga amo nangyari yan, niliha ko po muna ang panel na yan ng 1.5. Tapos may kasama pong sabon para po siguradong malinis po ang pagkakadikit ng top coat. So nabugahan ko na po ito ng top coat. So ang unang hagod ko po dito, unang buga ko po is mist coat po. So mas maganda po kapag unang buga po natin is hindi po natin bibiglain. Kasi minsan yung baguhan na pintor, gusto nila pag buga is makintab na kaagad. So mali po yun. Kasi ang resulta po nun mga amo is luluha po yung top coat. So ganito din po yung paraan ko. So magkakaiba po ang paraan ng pintor kung paano po sila nagbubuga. May sari-sariling proseso po ang mga pintor. So ito mga amo is pangalawang buga ko na po ito ng top coat. So mist coat din po ang ginawa ko dito. So medyo malayo pa po yung spray gun. Pagkatapos po niyan mga amo, nag-i-interval ako dito o nagpa-flash off ako ng 10 to 15 minutes. So sinisigurado ko po na medyo dry siya. So ang top coat na ginamit ko pala dito mga boss is K92. Basta tandaan lang po natin, kapag nagta-top coat tayo, magpa-flash off po kayo ng 10 minutes. Depende po yan sa init ng panahon. Kung masyadong mainit, 10 minutes lang. Kung medyo alanganin po ang init is 15 minutes. So, papunta na po tayo sa pangatlong buga mga amo, no? So, mag-a-adjust na ako dito ng aking fluid. So, i-increase ko ang aking fluid at ang aking hangin. So, kung sa mist coat mga amo, medyo malayo yung spray gun sa panel. So, dito naman sa pangatlong hagod is medyo malapit na po sa panel. Then tatansyahin po natin kung gaano po karami ang in-increase natin na fluid is tatansyahin po natin yung ating hagod. O kailangan po tamang-tama din po ang hagod natin para po hindi luluha yung top coat. So pang-apat na top coat na po ay pangatlong top coat pa po ito mga amo. So ayan. Hindi po natin pinas forward ito para po masundan po sa gustong matuto na hindi po magbabalat suha yung pagta-top coat nila. So pagkatapos niyan mga amo, mag-i-interval uli ako dito ng 15 minutes kahit po mainit ang panahon, para po masigurado natin na mas maganda po ang lapat ng top coat at hindi po magbabalat suha. So same pa rin ang adjustment natin ng fluid at hangin mga amo. So kailangan po talaga ng medyo mahabang pasensya kapag gusto mo na magiging maganda ang resulta ng iyong ginagawa mga amo. So habang hinihintay ko po ang 15 minutes dyan mga amo, nagmerienda muna ako. So ito pwede na kasi 15 minutes na, pang-apat na patong na po ito ng top coat. So ganun rin po ang adjust ko ng aking fluid at hangin at distansya sa spray gun sa panel mga amo. So ito na po yung panghuli. So dito ako nag-umpisa sa ibabaw kasi galing ako sa baba kanina. Pa ibabaw ang hagod. So galing naman sa ibabaw mga amo, pababa naman yung hagod natin. Pero pwede din naman galing sa baba pa taas tayo. Depende na rin yan sa kung saan po kayo hiyang. Yan naman po ang importante kung saan tayo hiyang. Basta po masigurado lang po natin na tama yung proseso ng ating paggawa. Yan, dahan-dahan lang. So yan mga amo, tapos na natin na top coat.
So, mapapansin ninyo na parang wala talagang balatsuha. Kasi wala talagang balatsuha diyan mga amo. Kasi tamang pasensya, tamang paghihintay, tamang flash off, tamang proseso. So, yun lang naman ang teknik ng mga pintor na gustong maganda talaga po ang gawa. So, sana nakatulong itong video ko mga amo sa mga baguhan na pintor na gumagawa din ng ganitong trabaho o pagpipintura ng sasakyan. So, kahit na ako noon mga amo is nagpapatulong din po ako sa YouTube dahil marami pa po akong dapat talagang malaman noon bago ako naging medyo expert sa pagpipintura.